Kaya kailangan nilang magtubig kasi yan, pag inapa kami may tubig yan. Pag hindi sila magtubig, hindi mamamatay yung damo. Ang galing sila rito mag-control ng damo kasi tubig ang pinangkokontrol nila. Kaya lang yung palay, hindi lumalaki. Hindi tumataba, hindi malago. Yan, oh, wasat. Ang lakas niya, no? Kaya tinan mo yung mga palay, eh. Hello mga kagit, magandang araw po sa inyo lahat. Papunta po tayo rito sa Upper Lapu-Lapu, dito po sa Nara, Palawan. Meron tayong bibisitahin na palaya ng ating isang kaibigan na taga London. Shoutout Kuya Tong Basas. Punta kami doon sa iyong farm at titingnan natin kung ano yung pwede nating ma-improve doon sa ating palayan doon sa inyong lupa. Yun ang sinabi sa akin ni Kuya Tong. So kasama ko si Isaac. Papasyalan natin yung lugar at kung ano pa pwede nating gawin para tumaas ang ani kasi medyo mababa raw po yung inaani doon sa lugar na yon, which hindi naman po imposible kasi nga po dito talagang ganoon talagang kalakaran, mababa talagang ani dito sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan dahil nga po din sa problematic na lupa. So ang ganda-ganda ng lugar pa naman na ito rito at grabe, available talaga ang tubig. Anytime na gusto mo magpatubig, pwede kang magpatubig. So yung pagpapatubig, isang dahilan din yun kung bakit ang hirap-hirap umani ng maganda dahil nga po kasama yun doon sa tinatawag na soil erosion. Pababa, rolling, tapos may yung lahat ng mga naiipon mo ng mga organic amendments, organic matter, ay siyempre inaanod ng tubig pababa. So ang ganda ng lugar na ito. Papasok oh. Medyo malayo rin pala to. Papasok na talaga yun sa kanya. Malapit na talaga siya sa paanan ng bundok ng Victoria Peak na siguro ang tawag dito. Hindi ko alam. Pero napakaganda ng lugar oh. Ito, may tanim pala. May tanim. May tanim. Pangatlo na to. Unang anin nyo. Ilan? Mga per hektar na? 40 kabans per hektar. Ganun katindi. Anong palay kaya to? Hindi malam. Mas probably ano to, kerimas. Oo. Malagkit ang nilagay. Sa kabuuan na 2 hektarya, ilan ang naani? 2 point ilan? 2.2. 2.2. Ilan ang naani niya? 80. O so 40 nga sa 1 hektarya. Tingnan mo yung tubig niya kasi dire-diretso lang oh. Yan ang ayaw natin kasi yung lahat ng sustansya niyan ano rin binabanlawan niya so yung development ng microorganism hindi magdedire-diretso. Tingnan natin kung saan tumatapon to tubig. Ayun, yan ang nangyari. Pagos. Ganda ng area na to. Ang ganda. Kayang pagandahin ng lupa rito, ang palay rito. Ano lang, tama yung gagawin lang. Kasi ang galing na nga nila magkontrol ng damo. Saka yung pagkakasabog nila, hindi rin naman ganun kakapal. Pag dire-diretso lang talaga na binabanlawan ng tubig, humihina yung lupa. Kailangan minimize yung tubig. Maganda pa ito rito kasi unang-una. Nakikita mo naman oh. Kulang nga sa fertility yung lupa kasi nga dire-diretso yung tubig yan. Patalon. Ang gagawin na lang natin dito, lateral canal. Diretsong canal para hindi yung ganyan tumatalon yung tubig. Pag talon yung tubig, yung lahat ng microbes dito, lahat ng algae, lahat ng lumot, tatangayin nun.
So hanggang sa titingnan natin, susundan natin yung tubig. Patalon ang tubig. Uso naman talaga yan kasi kahit kami noon ginagawa namin yung patalon na tubig. Pero magaling yung farmer nito kasi walang ano, walang damo. Matakaw lang sa abono pag ganito. Ito, malakas na masyado to. Malakas na ng tubig yan, o tingnan mo. Kumbaga sa nilabhan, yung lahat ng mga bula ng nilabhan mo, nababanlawan. So sa palay naman, kabaligtaran naman, dapat huwag mong babanlawan para ma-develop yung organic matter sa ibabaw ng lupa. Tumaas yung organic matter content ng lupa mo. Doon titira yung microbes, yun yung kakainin niya. Ngayon pag ganito, anong nangyari, nahuhubaran, magastos ka sa abonong synthetic. So ang gagawin dyan, ang gagawin natin dito, sa may source ng tubig doon. O dyan, papagawa tayo ng kanal dyan, tapos gitna yung kanal, lateral yun, para papasok ka lang pag kailangan mo. Pag hindi mo kailangan, ipapadiretso mo yung tubig. Ang ganda. Parang paraiso eh. Yun yung bundok na tinatanaw-tanaw ko sa taas ng bahay ko. O yan yan. Oh, paanan talaga siya ng bundok. Ano? Pagka dire-diretso yung agos ng tubig na ganyan, wala na yan. Tingnan mo, malinaw na nga eh. Ibig sabihin, wala nang natira halos dito. Kaya magastos sa abono. Kawawa yung farmer dito. Sigurado marami silang inuubos ng abono rito. Yung tubig, yan talaga ang kalaban talaga rito. Sarili lang naman natin ang kalaban natin dito eh. Ayan o, dire-diretso. Dapat pag napatubigan na, kulong na ang tubig. Yan. Pero overall, yung lugar, saka yung lupa, pag umani ka ng 40 sa isang hektarya, lugin-lugi ka na doon. Pagod mo pa, gastos mo. Wala na.